Okay mga bro, update tayo sa oras ng 1:30 PM. Yan po, kung nakikita nyo sa screen, mayroon 786.1. Yan po yung mga na-generate ng ating mga panels, no mga bro. And then, mayroon dyan sa baba sa may 230 volts, mayroon ka makikita na something 240. Pasensya na, hindi ko nababasa, sobrang liit eh. Yan na lang yung babayaran namin kay Meralco. Yung the rest noon mga bro, inaano na ni Solar, yung 774. Yan 774, yan po yung nakukonsume na harvest ni Solar, tapos kinukonsumo na po yan. Tapos ibig sabihin mataas yung load consumption namin kaysa sa na-generate, kaya dinagdagan ni Meralco. Yun yung nakikita nyo nasa baba, nasa 200 something yan. Yan na lang yung babayaran namin, no mga bro. Okay mga bro, bali dumating na yung in-order nating grid tie inverter na Sanji, no. So i-ano na lang natin, i-unboxing. Ito yun mga bro, na grid tie inverter na 2000 watts. Yan. So i-ano ko na, i-unboxing na natin. Tingnan natin anong hitsura nito mga bro, kung legit ba talaga. Ayan mga bro, meron siyang dalawang manual. Yan, ayan yung dalawang manual niya, no. Mamaya natin basahin to. Tapos ito na yung pinaka inverter niya. Hindi, ito muna. Ano to? Baka ito yung limiter siguro, kasi inverter, grid tie inverter with limiter to eh. Yan. So ito yung limiter niya mga bro. Yan. Yan, okay. Tapos meron siyang jack. Yan. Ito yung papunta dito sa input ng inverter. Tapos ito papunta sa AC supply, kasi kailangan niya ng AC supply, no. Kasi yung grid tie inverter siya, ka-tie up siya ng Meralco. Hindi siya gumagana kapag walang power ng Meralco, kaya kailangan niya ng AC supply. Yan. Ito yung setup na pinaka-affordable mga bro, no, na grid tie inverter, kasi hindi na siya nangangailangan ng battery. Yan. Ang disadvantage lang nitong setup na to, kapag brownout si Meralco, hindi gumagana ang ating solar, no. Kasi grid tie inverter nga lang siya. Ang purpose ko nito mga bro, papaliitin ko lang yung Meralco bill namin, yung electricity bill namin, no. Kasi sobrang mahal, mas lalo na ngayon nagtaasan na yung mga nagtaas na naman yung Meralco bill natin. So kaya magsisit up ako ng solar grid tie. Yan mga bro. Bali, ang grid tie pa lang mga bro, yung na-harvest ni solar, ang solar panel natin, yun yung unahing ikukonsumo ng load natin sa bahay. Kapag kinulang, halimbawa, ang setup ko kasi is 1.2 kV, no? 1200 watts. Yun ang isi-set up ko. So bali, kapag ang harvest niya ay mga 600 lang, tapos yung load natin ay umaabot ng 800. So since 600 lang yung na-harvest ng solar natin, yung 200 doon niya kukunin sa grid tie or sa Meralco, no. So yung 200 na yun lang yung babayaran natin sa Meralco. Yan ang kagandahan nito mga bro. Mura na kasi walang battery. Alam naman natin yung pagka solar, yung off grid, dalawa kasing klase ang setup ng solar, grid tie at saka off grid.
Yung isang off-grid, yun yung nangangailangan ng battery mga bro, pero ito hindi, grid tie ito. Yan, mayroon siyang dalawang blower, no? Tapos ito yung AC out na. Tapos halimbawa ito yung connection sa DC natin from solar. Yan, yung na-harvest nito, i-convert niya ng AC kasi DC pa yun, i-convert niya ng AC, lalabas siya dito. Ito, lalabas siya dito sa AC out. Tapos siya na rin nagsusupply ng sirkito na to para mag-energize, no? Yan. Tapos yung kasi power with internal limiter to. Dito yung limiter, internal limiter. Ang limiter naman, siya yung nagli-limit sa halimbawa naman pagka yung na-harvest ni solar mataas kaysa dun sa load natin sa bahay, kumbaga ililimit ng limiter na isasakto lang ni limiter, no, sa doon sa load ng bahay natin. Kasi kung wala yung limiter mga bro, bali sobra yung na-harvest ni solar, pupunta yan doon sa grid. Tapos pagka punta doon sa grid, siyempre dadaan yan doon sa ating meter, iikot yung meter natin pabaliktad. So since hindi pa tayo naka-net metering, yung meter na yun walang kakayahan magbasa ng import. So ibig sabihin nag-i-import tayo sa grid, walang kakayahan yung meter natin ngayon na bumasa ng import, no? So since wala siyang kakayahan, akala niya load consumption natin yun. So kaya sisingilin tayo ni Meralco. Kaya yung iba na nagsisit up ng ganito, sabihin nila, akala ko ba nagsisit up ka ng grid tie tapos bigla naman akong napapataas sa bill namin. Ito yung dahilan mga bro, yung iba hindi gumamit na limiter. Kaya yung pagkasubra yung na-harvest ni solar doon sa load consumption natin sa bahay, yun, papatak yun, iikot yung meter natin. Sisingilin tayo ni Meralco ngayon. Pero kung naka-apply na tayo sa Meralco ng net metering, yung na-import natin, babayaran ni Meralco sa atin yun. Kasi yung natin, yung meter natin na luma, papalitan nyo ng meter na net metering, yung may kakayahan na siyang bumasa ng import na nung excess natin na na-harvest ni solar, no? Pero ang ibabayad ni Meralco hindi gaano kamahalan na. Kumbaga kalahati na, halimbawa yung per kilowatt hour ni Meralco ay 14, ang babayad sa atin siguro mga 6 pesos, mga 7 pesos, pero okay na rin, no? Pero sa ngayon, maliitan pa lang yung setup natin ng solar natin, hindi pa tayo pwede maka-apply ng net metering kay Meralco. Kasi mayroong minimum si Meralco, parang 5 kV ata. 5,000 watts ata ang minimum ni Meralco bago tayo maka-apply ng net metering. So ganito lang muna mga bro, no? Yan, nakita na natin. So ikakabit na natin to mga bro. Yan. Tapos lalagyan ko ng 2x2 dito, para hindi siya naka-flat doon sa wall, para yung 2x2 ganyan, yung 2x2 na kahoy, bago natin sa bali nakahang siya sa wall para mayroon siyang air circulation sa loob. Kasi ito mga bro, itong likod na to, heat sink to sa heat sink to doon sa loob ng mga electronic parts na yung mga umiinit, siyang tumulong na para hindi masyado umiinit yung mga electronics, yung mga MOSFET, no mga bro. Yan, kaya kailangan hindi siya nakadikit sa wall, para naka-elevate siya para may air circulation sa loob. So ganito lang mga bro, no? Yan, ikakabit ko muna to, baka malaglag, mabasag pa, no? Saka na natin subukan to pagka naka-set up na yung panel natin. Bibili pa ako sa Sabado ng doon sa Alabang, kasi ito lang inantay ko, kaya hindi pa ako bumili ng solar panel. Gusto ko bumili, na-set up ko na dito sa loob, sa na lang, yun na lang ang ikakabit ko pagka kasi pag bibilhin ko yon, baka mabasag lang dito, wala akong paglagyan, no mga bro. Okay, mamaya uli papakita ko sa inyo pagka naikabit ko na. Okay mga bro, naikabit na natin yung ating grid tie inverter, no? Yan, nandito kasi yung pinakaano niya. Yan, ito yung positive, yan, tapos ito yung negative dito. Inilagay ko na ng wire, tapos dito yung internal limiter. Yan, hindi ko pa natapos yan ang saksakan ng internal limiter, tapos papunta yan doon sa ating breaker, no, sa loob. So magbabakpak pa ako dito, at saka ito yung main, ito yung supply, ito yung pinaka supply para dito sa ating VO at saka UV.
na over voltage and under voltage protection, no. So ito yung wire na tong dalawa, ito. Yan. Ito yung papunta dun sa branch ng ating breaker dun sa loob. Ito yung pinaka-supply. Yan. Kasi ang inverter natin ito, nangangailangan siya ng 220 AC from grid. Kaya siya grid tie, no. Tapos paliwanag ko lang kung paano ko siya tinerminate. Ito yung over voltage and under voltage protection. Tapos ito yung in papunta dun sa ating breaker sa loob. Tapos yung out nya papunta naman yan dito sa in ng ating AC breaker. Yan, yung AC breaker na MCB. Tapos yung out nyan, ito yung papunta dito. Nilagyan ko na lang ng saksakan. Yan. Kasi dito natin isasaksak yung AC output ng ano inverter. Dito natin isasaksak, no. Yan. And itong ganitong klaseng saksakan binili ko kasi nilagyan ko siya ng ground. Yan, protection na rin dito sa ating inverter pagka nagkakaroon ng light kidlat, no. Tapos bumili ako ng AC na SPD surge protection device. Tapos kumuha ko ng ano din dito, ng AC supply kasi nangangailangan siya ng AC supply. Dito ako kumuha, hindi dito kasi useless yun pagka inaano niya dito, hindi niya naprotektahan to pagka may lighting na nakaano ng lighting, no. So dito dapat yan sa main, sa input, tapos i-series mo siya yan pag ganun. Tapos pagbaba niya dito yung ground, yan sa ground. Tapos pinarallel ko lang dito sa isang SPD na DC, yan papunta dun sa ating solar. Tapos kukuha din siya ng, kasi kailangan din siya ng supply ng DC dito siya dito ko rin pinarallel sa ating MCB na DC, no. So dito ko rin ikakabit yung wire ng ating panel, yung negative at saka positive papunta doon sa taas sa ating panel. So wala pa yon, sa Sabado pa natin anuhin kasi Sabado ko pa bilhin yung panel sa Alabang sa One Solar, no. Kaya ito lang muna tinerminate ko, tinapos ko muna to. Saka ito yung nanggaling dun sa ating inverter, papunta siya dito sa breaker. Yan, itong breaker na to, yan, kung sundan natin yan, papunta siya dito sa breaker, yan, sa DC breaker. Tapos ito yung in, dito ko ilagay yung wire papuntang ano, bubong. Tapos ito yung ground, tapos lalagyan ko pa ng ground dito. Pagkatapos kong lagyan ng ground, may magparallel uli ako dito, paakyat naman doon sa ating panel yung ground. Yun na lang mga bro. Saka ito, yan, yung itong kukuha tayo ng supply ng AC doon, pwede naman dito sa saksakan, yan, pwede naman dyan tayo kukuha, parang pangit tingnan pag dyan, wala naman sanang problema. Kaya magbubutas na rin lang tayo dito kasi yung ating internal limiter doon natin iaano doon sa may service entrance na ano, na conductor, no, from meter papunta dito sa bago siya mag-breaker, doon natin ikakabit dapat yung internal limiter. So gabi na kasi mga bro, at saka pagod na rin ako, nag-undertime lang ako kanina, umuwi ako ng 1:30 para lang, kasi binili na rin ng aking aquarium, bininta ko ng aking aquarium. Kaya nung ano, tinerminate ko muna to. Yan, yan pag terminate ko mga bro, no, yan, ito yung speedy na negative, papunta siya dito, papunta dito sa negative na DC. Tapos dito positive, papunta sa negative. Tapos yung positive din na wire sa solar natin, dito natin kabit. Tapos yung negative din na wire sa taas, dito rin natin kabit, no. Yun na lang sa solar. At saka ito, nakaprepara na. Yan, papuntang inverter natin. Tapos ito, saksakan dito ko i-connect dito. So okay mga bro, yun lang muna ang ating ano, no. Okay mga bro, bali natapos na rin natin yung pagkabit ng solar panel sa taas. So ngayong oras na to mga bro, alas 7 ng umaga, hindi pa gaano katirika ng araw, no. Kaya nakapag-generate na tayo ng
Ilang watts siya. Ayan. Hindi pa stable pa, bago-bago pa ang harvest niya mga bro. 43, 63, hindi pa bago-bago pa lang siya mga bro, kasi hindi pa gaano umano yung araw. Ayan na generate niya, nababawas sa load natin kahit paano. Titingnan natin mamaya ng katanghalian mga bro ilan talaga ang mag-generate nito. Then ito pa lang aking yan ang aking setup. Mayroon akong OV at OV and UV protection, over voltage protection, and ito yon, and under voltage protection, tapos circuit breaker na AC, tapos SPD surge protection device para sa lighting, tapos DC na surge protection device para sa lighting din, then DC na breaker. Tapos yung out ito, nilagyan ko ng wire papunta dito sa saksakan kasi may kasama siyang jack. Yan mga bro, yan dito ko na inano yung jack na to, yan papunta dito sa ating inverter. Ito hindi ko pa tapos, hindi ko pa napipix to mga to, yan kasi may pasok ako ngayon, so pagbalik ko na lang ipipix ko na yan mga bro. Tapos sisilipin natin yung ating sa taas. Hindi ko lang nakuhaan ng video kagabi, kahapon, kasi ako lang mag-isa mga bro, walang taga video. Ngayon yung panel sa taas, dalawa, 610 watts. So bali mayroon tayong 1.2 kV, 1200 watts, 220 watts. Okay, ayan, umaabot na siya ng, kaso pa bago mga bro, kanina nagsi-78, ngayon 59, 63, yan pabago-bago, hindi pa stable kasi hindi pa naman nanuhan ng araw, nasikatan ng araw. Okay, bibigyan ako uli ng update mamaya. Bye bye. Okay mga bro, update muna tayo. Alas 8 AM kasi paalis na ako, Yan na yung na-generate niya. Nakakuha na 163. Kaso pabago-bago siya, hindi pa talaga stable yan. Kasi hindi na siya nababa ng 100, Tapos mayroon na siyang 77 volts. Yan. Yung sa PV natin yan, sa panel natin. Tapos 160, tapos yung load consumption namin is 400, pabago-bago din, 390. Palagay na natin 400 plus, ipa-plus natin to 565. Yan ang nababawas nito. So bali ang total load consumption namin is 561. Yan. Kasi ito, yan, 300, pabago-bago depende kasi yan sa aircon, may aircon kami, gumanda yung motor, ganyan. Tapos yan, ipa-plus lang yan. So ito yung na-harvest, ito na yung nakonsumo, tapos yan na lang natira, minus na niya, Okay, mamaya tatawagan ko si Basis para kuhaan niya ng video para kita talaga natin mga alas 12, alauna, ganyan, kung ilan talaga yung mag-generate niya. Okay, hanggang dito na lang muna. Alis na ako, punta na ako sa trabaho. Okay mga bro, update tayo sa oras ng 1:30 PM. Yan po, kung nakikita nyo sa screen, mayroon 786.1. Yan po yung mga na-generate ng ating mga panels, mga bro. And then mayroon dyan sa baba sa may 230 volts, mayroon ka makikita na something 240. Pasensya na, hindi ko nababasa, sobrang liit Yan na lang yung babayaran namin kay Meralco. Yung daris noon mga bro, inaano na ni Solar, yung 774. Yan 774, yan po yung na-harvest ni Solar, tapos kinukonsumo na po yan. Tapos ibig sabihin mataas yung load consumption namin kaysa sa na-generate, kaya dinagdagan ni Meralco. Yun yung nakikita nyo nasa baba, nasa 200 something yan na lang yung babayaran namin, mga bro. Yan ang kagandahan na mayroon tayong grid tie solar setup sa bahay.
Kumbaga, pinapababa lang namin yung aming electric bill sa Meralco, no mga bro. Okay, magbibigay uli ako ng update. Find a real